Okay, ito ang ating panibagong reaction ngayon. Katibinag, matindi ang pasabog ngayon. Mayroong dalawang anak ay gumagamit umano ng polvoron. Alamin natin kung kanino itong dalawang anak. Huwag na natin patagalin. Ito sila, si Madam Maharlika at Katibinag. Doon, nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupulburon. Tama? Opo. Paano mo Opo. nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, nalo ka niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo kay Lorraine, at kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Biruin ninyo mga kababayan, yung First Lady ay inalok si Cathy Binag ng pulburon. Sinabi nga, do you want? Grabe, no? Kaya nga ito si Cathy Binag ay marami talagang nalalaman dito ang First Lady at itong Presidente ngayon. Dahil ang kapartner ni Cathy Binag at itong Bangag ay magkaibigan, classmate. Tuloy na. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Alright. Oh my God. So, that's part, may connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, huwag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Huwag kang makakagat sa bait. There's a lot of things happen to me. 'Di ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas. Hindi ako naghihigante. Natatanong mo lang ako, so these are the truth. Alam mo yon. So, nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo yon. Then, you know, like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo 'di ba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan. Buti na lang, mayroon nga Cathy Binag nga lumabas ngayon sa social media nga para ipahayag niya ang nalalaman dito sa Presidenteng Bangag. Kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tas nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako nito. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon, tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Grabe yung pangyayari, no? So ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan, hindi ka pumayag nung inalok ka ni Lisa Marcos. Ano yung anak mo, biktima? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang ano tayo, di ba? Mga lion. Alam mo yun, kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak ko, talagang warla to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi, chinek ko lahat kung sino yung nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Dami. Kailangan ma-aware tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong polvoronic activity at kasama sa mga polvoronic session na yon
ang Opo. mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o tatlo bang anak, dalawang anak, o isang anak lang? Dalawa. Pero hindi ko papangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Pag Nako-confirm talaga, no? Dalawang anak ni Bongbong, kaibigan sa kanyang anak. Kaya nga yung anak niya, na ano na rin sa paggamit ng pulburon. Di ba? Talagang maano itong presidente, bangag. Alam niyo yun. Mhm. Pero alam na nila yon. Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan. Maniwala ka sa akin. Kaya I'm calling all those people na, alam mo yung nabiktima ng kayabangan ng mga whoever, yung lahat ng binabanggit ko, lumabas kayo. Lumabas kayo lahat. Kasi marami naman nabubuli because of their fame, power, and money. Yeah. Yun. You know, sabi ko nga, I don't know kung na-mention ko nung nag-interview tayo, nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak, isa sa anak niya, na talagang naka-face-to-face ko siya. At alam mo, binidyohan ko siya, sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers. During that time, hi na hi siya. Hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. Hi na hi, I can tell kung sino ang normal at sino ang hindi. So, maaaring isa yun, no? Yung napag-usapan natin behind the scene. Oh my goodness. So, kung ang dalawa sa anak, maaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa hindi mo na-witness. Hindi. Hindi na-witness ng anak mo. Hindi. Okay, hindi, yung good. isa. Yung iba. Yun yung isang batang yun na somehow na yun nasa isipan ko din. So, yung anak mo kasama sa session based on yung naikwento niya sa'yo, itong dalawang anak ng presidente at ng itong Lisa Tanas? Oo, nakakasama niya. Nakakasama niya talaga. Ano yung kwento niya sa'yo? Ano yung kwento niya sa'yo, Miss Kat? Yung kwento niya sa akin is very, very simple. Parang, kasi mami, lakas naman talaga eh. Alam mo yung ganon. Sabi niya nga sa akin, Mommy, thank you for naialis mo ako doon. I'm so sorry for what happened, you know. Kasi talagang nagalit ako. Kasi sabi ko sa kanya, you know that for a fact na ang dami nating dinadaanan, tas ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo yon. And, you know, alam mo, things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi, yung magulang ka na ito-tolerate mo. I guess, if you're doing it kasi talagang okay lang din, nagiging normal, di ba? Parang ako kasi hindi abnormal yan eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko magets eh. Bakit ang daming pera, sikat na, kabubuhan na magtitake ka ng ganyan. Feeling la social sila kasi nagpopolboronic sila. Katangahan ho yan. Kayo po yung pinaka-cheap for me kasi you're doing that. Kasi dinidegrade niyo yung pagkatao niyo by doing it. Yun. I'm so happy din, no? Kasi yung anak mo na iaalis mo sa ganung kadiliman. Okay? Opo. Buti na lang ang kaniyang anak habang maaga pa naalis doon sa anak ni Bongbong. Kasi magkaibigan, siyempre magkaibigan. Kung saan ang kaibigan, saan ang party-party, andoon din yung anak ni Cathy, di ba? Buti na lang naagapan ni Cathy nga umalis ka dyan sa kaibigan mo. Nasabi ko din naman, 'di ba, sa interview ko, hindi maintindihan ng tao kung saan ako nanggagaling. Kasi kung hindi sila ako, hindi nila naranasan yung naranasan ko. Yun po yun. Grabe mga palangga, mga kababayan, hindi lang ang presidente, ang bangag, ang asawa at ang mga anak. Kaya nga sabi ko, ano ang ginagawa ng taong bayan? I think sila makakasagot niyan. Miss Cathy, may mga lumalabas na mga luma niyong pictures together with these beautiful celebrities. Okay? Tignan natin yung kanilang mga alindog. Alright? Tinitignan ko yung kanilang alindog. Magaganda talaga. Ikaw dito, kaganda. Ang ano mo dito, ang katabi mo dito, actually, idol ko to nung bata ako dito, ako nakaka-inspire sa kanya mga pananamit talaga. Sinabi ko naman to pa ulit-ulit. Ikaw, sila Greta,
Tingnan ko pa yung muka. La Greta, Karen Jimeno. Ito, si Karen Jimeno. I Cornelio. don't know kung natatanda niyo yung pangalan nila. Jimeno. Miss Aperin, okay? Gada yan. Shasha Padilla. May nag-send sa akin kahapon nito na magagandang dilag. Kilala mo ba itong mga taong lahat? Itong mga to? Opo, pero parang like si Shasha, hindi ko siya close. I think that photo kasi galing yan sa bahay ni Noel Oñate. Because as I remember, that's the only place na na-meet ko si Shasha. Hindi ko makakalimutan. Bahay ni Noel Oñate. Ito yung nabanggit ko. Na may nagsabi sa akin na si Noel Oñate, tinatanong ko siya na miyembro siya ng Polboronic Gang o Polboronic Boys. Tinatanong ko nga siya. So kung bahay ito ni Noel Oñate, I want to be fair. Okay? So kahit magaganda itong mga babaeng ito, yan bang time na yan nagkaroon ng Polboronic session with these girls? At ito ba itong mga magagandang babaeng ito, masasabi mo ba na sila ay hindi nagpolboron? Opo, hindi. Hindi po. We just love to sing. Okay, good. Kasi usually, pag gumagawa kami ng get-together, may kantahan yan. Mahilig kaming kumanta. Pero hindi yung mga yan, wala ho yan. Hindi ho gumawa ng anything na ganon. Alam nyo po, makikita nyo sa kulay ng balat. Makikita nyo sa action. Makikita nyo sa ipin. Yun po. Makikita nyo lahat. Matitino po yan, matitino, in a way. Siguro hindi sila perfect, pero hindi sila nagpopolvoron. Yeah, okay, that's good. At least malinaw tayo dyan kasi may mga kakilala tayong mga personalidad dyan, ano? Now, balik tayo kay Marcos Jr. So, dahil overwhelming yung nakaraan nating interview, wala ka ba talagang matatanda ang pagkakataon maliban sa Hi Hello with Bongbong Marcos nung time na nandoon sa restaurant na sumisingot siya o sa iba pang mga pagkakataon kasi maraming beses na pagkakataon? Wala ka bang natatandaan o ano yung natatandaan mo na somehow nagkaroon kayo ng conversation? Wala po talaga eh. Kasi talaga, parang hi hello lang talaga siya. Kasi ganun nga siya, yun nga yung sinasabi sa akin ni Tony Boy, hindi siya basta nag-e-engage sa mga tao, lalo na kapag hindi niya kilala or close. Or maybe ako naman, naisip ko rin na siguro nasiraan na ako sa kanya, kaya ayaw niya ako kausapin. Kasi best friend niya si Sap, 'di ba? So, alam niyo po yun. So, baka ganun na rin, nag-iingat siya. Parang, kasi yung bago lang kami ni Tony Boy, ganun din yung ginawa sa akin eh. Yung mag-a-attend ako ng yung get-together, sinabihan agad yung ibang tao doon na, oy, Tony Boy will bring Kathy here. Don't talk to that girl. She's nobody. So, sabi ko, wow, talaga lang. So, 'di ba, napakamata pobre lang. So, pero kamag-anak din yun eh. One of the relative din ni Sap, yung nagsabi nun, sa grupo na yun. So parang, siguro nga, kaya ganun sila, kasi nga siniraan din ako ni Sap, na di ba yung nag-aaway sila magtsuhin, ako yung reason. So in a way, hindi ko rin sila masisi, kasi di nila alam eh, di ba? But, it's just unfair for my side, kasi wala naman akong ginagawa. Alam mo yun? Okay. Sabi mo, hindi kayo talaga nagkaroon ng parang conversation, hi, hello lang. Ano yung mga kinukwento na lang sa'yo ng iyong ex-partner? Well, ang kinikwento sa akin, hindi talaga siya pwedeng, nasasabi niya, mahirap yan, hindi siya pwedeng maging leader. Hindi siya pwedeng maging Sinabi ni Tony Boy Florendo? Opo, sinabi niya. Kasi, yun nga, paano magiging Ayun mismo yung kaibigan ni Marcos Jr. na sinabi nga hindi pwede magiging leader. Pero ngayon, nagiging presidente na, di ba? Noon pa yan, no? Noon pa yung hindi pa tumakbo ng presidente si Marcos siguro, yung usapan nila. Paano magiging leader? Kasi hindi nga siya nahihiya nga makipag-usap sa tao, hindi makatagal, naiirita. Alam mo yun, parang, naiirita siya. So, ayaw niya. Parang kapag ini-interview nga, di ba? Parang umiiwas siya. Mabilis lang. Pag in-interview ko siya, actually, lagi nagmamadali yan eh. Nagme-message yung
mga alipores na, Miss Marlica, Yeah. back up na, ganun, tama na, parang may inaawat pa ako. Maliban sa may script yun. But anyway, so gaming sa ex-partner mo talaga na si Marcos Jr., ay hindi ka dapat maging presidente. Coming not only sa ex-partner mo, but his BFF. Na hindi pwede sa kadahilanan na siya ay maliban sa nairita at dahil sa pagpupulburon. Tama? Opo. Yan. May mga Kasi, okay, go ahead. Sige. Kasi 'di ba, parang how can you be, parang paano ka nga naman magiging leader kung hindi mo kayang humarap sa tao? Alam mo 'yon. Tas parang if you will let other people lead, parang gagamit ka lang ng ibang tao, or like ikaw lang yung nasa front pero iba yung gumagalaw for you. Yun nga, ang hirap nun 'di ba? So, iba yun. Alam mo, talagang na malungkot para sa taong bayan. Kasi you mentioned the Lagdameo, and for sure, may iba pang mga Lagdameo, no, sa family na nagpupulburon. At tama ba ako? Opo. But hindi na lang muna natin pangangalanan, di ba? Okay, Opo. So, yeah, parang magsa-sounds na naman ako, sounds like. Sounds like. Hindi, kasi kasi kini-question kung how deep, 'di ba? Actually, yung ibang kapatid ni Sap, ninong ng anak ko. Oh, Yun. So talagang close tie relationship talaga kayo. Hindi ko masasabing close kami kasi nga galit sa akin, di ba? Pero nung bata kami. Nung bata-bata pa. Nung bata-bata pa. Opo. Bata-bata ka pa rin naman ngayon. So yung mga kababayan, no, napanood natin si Cathy Binag ay talagang matindi ang kanyang revelation, no, dito kay Marcos. Siyempre, nakita niya mismo yun. Alam niya kasi ang kanyang partner ay talagang matalik na kaibigan ni Marcos. Kaya marami siyang alam. Abangan natin ang mga iba pang pasabog, no, ni Cathy Binag. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.